Go live tayo mga hitad. Bakit wala sa StreamYard? Okay. StreamYard has lost access to your Facebook. Wala tayo sa. Sige, mo na ayaw mag-vlog, mag-connect sa Facebook. It's okay. Are we live on Boljakan? Okay. Hello, mga palangga. Ready na ba kayo sa inyong artificial intelligence queen, Maharlika? Wow! Ngayon, mga kababayan, bago ang lahat sa inyong mga palangga, ito muna ang ating pasabog. Ang ating SendWave app, libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Ayun na, gamitin lamang ang Maharlika code at para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and Canada. Okidok! Try natin na makakonect tayo sa Facebook. Ay, hindi talaga ako makakonect. Kaya mo na, Maharlika Network, hindi tayo nakakonect. Alright! Hayayay! Mainit na mainit ang mga kasinungalingan ng ng gobyernong ito. Okay. For Ma'am Raga. Alright. So, nag-ingay ang buong social media. Are we live on Boljakan? Okay. Ngayon, mga palangga, for Ma'am Raga, Elsa Miras. Hello, mga darling. We're live. Okay, so 'di ba tama. Napanood ba ninyo na-interview ako sa SMNI at ang sinabi ko talagang pasisinungalingan ng PIDEA. Okay, yung ating revelasyon o pasabog na sangkot ni Kuting sa pulboronic at hindi lang actually pagkakasangkot. Ngayon, mga kababayan, pinalalabas ng PIDEA na basahin muna natin yung kanilang litanya. All right? Yung litanya. Pakita natin muna si PIDEA at sagutin natin. By the way, paano mo pagtitiwalaan uli ang isang PIDEA chief na walang kredibilidad na si Virgilio Moro Lazo na nagtatanggal o tinatanggal ang mga tao sa PIDEA na nagtatrabaho ng tama at huling-huli yung sa camera, sa video, yung 5-minute video na nang dibdib siya, nang trip siya, nang api siya ng kanyang Director of Intelligence na si Attorney Delgado at tinanggal nila yon. Okay? Diba? So, pinapakita ko lang kasi sa korte, mga kababayan, kailangan ipakita ang personalidad o kredibilidad o pagkatao ng isang nasasakdal at sinasakdal. At sa panahong ito ay isasakdal natin ang mga buwakan ng Genemes. Labanan natin mga salot, sabi ni Marcadia, okay? O Marcaida. Sagutin natin. Ito, mga kababayan. Okay? Nabasa nyo na siguro. Yan ang sabi ng PIDEA, okay? Ayan. PIDEA debunks fake operational documents, okay? The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Okay? Bakit di nyo sinabi ang pangalan ni Marcos Jr.? Diba? Na kumakalat dahil na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin ng PIDEA. Kaso lang, may umarbor. Diba? Hindi nila pinangalanan si Marcos Jr. Kung matalino kayong lahat kayo mga mainstream media na kayo ay binubusalan kayo like Daily Tribune ngayon, kawawa naman, di ba? Diniktahan. Let's talk about Tribune later. Sabi ni Lazo na walang na-immoral na isang judgemonyo dyan sa PIDEA, 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012. All right. PIDEA ran check through its plans and operation reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. Intindihin natin yan, mga palangga. Sabi ng PIDEA, actually yan din ang sinabi nila dati nung nagsalita si Pangulong Duterte sa may isog na nakita niya sa listahan si Kuting. At yan din ang sagot ni Lazo, ni Lisa Tanas, dahil sila nagpapatakbo ng PIDEA, na hindi nakita sa kanilang database. I'll answer that. Sabi niya, PIDEA ran a check through its plans and operations reports management of information or system of PORMIS and found that no such
operations was logged on said date. Wala talagang makikita dyan sa database. You, PDEA people, alam nyo ang sinasabi ko at sinasabi nitong ulol ninyong boss. You know why? Bakit? Kaya nga ang sabi ko, dito sa mga papel na ito, ay binili o inarbor ng isang mataas na cabinet secretary ni Noynoy. Sino yon? Pangalanan na natin siya. Ayon sa ating source, ang nagpigil, allegedly, nung time na yon, ay ang partner ni Lisa Tanas Marcos sa kanyang law firm na si Ochoa, dating executive secretary ni Noynoy. According to our puting ahas, si Ochoa ang isa sa humarang nitong supposedly dito kay Kuting, okay? Mga palangga, dito kay Kuting at, teka lang, diba, dito sa dokumento, bibigyan ko yun ng clue later. Sabi dito sa pre-operation report, name of target, no alias. Kasi buong-buo yung pangalan niya dito, no alias. This is March 11 of 2012. Name of target, no alias, blank, Bongbong Marcos at Bonget. Siya may alias siya, Bonget. And some unidentified male and female cohorts. So gusto niyo na bang malaman etong artista na ito? Kung sino ang kasama ni Marcos Jr. na sumisinghot nung mga time na yon, nung 2012. Ito ang clue. Okay? Ito yung kanyang mga litanya sa pelikula. Sabi niya, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Querida, kabit, number 2, mistress, relasyon! Terry, wag mo ako mga Terry. Yung tanong ko ang sagutin mo, are you fucking my husband? Yan ang clue. Mga palangga, yan ang clue. Wag mo ako mga Terry. Oh, gusto niyo ulitin ko? May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida, kabit, number 2, mistress. Relasyon. Terry, wag mo ako mga Terry. Yung tanong ko, ang sagutin mo, are you? Are you? Are you? Oh, ba't nagiganyan? Ay, nako, mga palangga. Ay, nakakaloka. Dali lang. Okay, wait a minute. Bakit ganyan ang aking, bakit lumaki yung aking, what the heck? Wag niyo ako materi-teri. What's going on with my, my gosh? Pakiliitan nga. Bakit ang laki? Ba't ganyan? Sorry, ba't lumalaki yung aking Anyway, oh, okay. What the heck? Dahil lang palangga. Okay lang? Yeah, okay lang. Sorry, wala ako. Bakit ganun? Okay, ito na. Basahin na natin. Alam niyo na, anak siya ni John and Marcia. Okay? Huwag niyo ako mga Terry. Are you chucking my husband? All right. Ito na. So sabi dito sa ito kasi yung mga puting ahas ko, Diyos ko po, ano ba nangyayari? So anyway, yun yung kasama niya. Ngayon, basahin natin ulit. Balikan natin itong si PDEA. Wala po talagang makikita nga diyan. Sana nga magsalita na si Terry. Wala po talagang makikita diyan sa formis na sinasabi ni Lazo kasi nga po hindi natuloy. Dahil nga inarbor. Pero yung dokumentong ito, mga kababayan, okay. Tignan natin, napakita natin. Tignan ko kung baka may ma-incriminate dito ang tao. Baka kasi papatay nila, mahirap na. Okay, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po ay permado. Alright? So ito ay permado mga hitad. Nakita nyo ba to? Layuan natin. Okay, nakita niyo ba ito sa baba? Layuan natin. May pirma yan. O, kaya ako tinakpan, mga hitad. May pirma yan. Hindi ko lang yan basta-basta tinakpan. Yan ay ang pangdama natin sa sa PDEA. Yan, nahulog doon naman kayo sa patibong. Mga jutang ginemis nyo. Alam mo, nagmana kay Duterte. Strategist.
Ayan mga kababayan, malayo lang yan, nilalayo sinadya ko. May pirma po yan ng supposedly na what do you call it, na mag-read. Ngayon, the question is, mga kababayan, ang tanong ng bayan, ang sabi ni Lazo dito, ng PDEA, a critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. Hindi nga na-record dyan sa PORMIS na sinasabi niya kasi nga inarbor na ayon sa ating puting ahas nung time na yun ay si Ochoa. Alright? All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubts on data the system contains. In an age, sabi ni Lazo, in an age, listen to this, darling, namnamin natin, intindihin natin ang bawat kasinungalingan ng jutang din ng gobyernong ito. In an age where artificially intelligence can generate realistic fake videos. Why the hell this jutang Ginimes, okay, na PDEA, na minention niya ang sa panahong ito, sa panahon ng artificial intelligence, na pwede mag-generate na ng realistic fake videos. May pinakita na ba akong video? Wala pa. Kung matalino kayong lahat, alam ko matatalino kayo. Okay? Ito ay in preparation dun sa mga part 2, part 3, part 4 natin. Inuunahan na ng gobyernong ito na, hey, kapag may lumabas na video, kahit na si Kuting na nandiyan dyan, this is in AI o this is fake. See? See, mga palangga? I told ya. So, kinukondisyon na ang utak ninyo na kapag ito ay lumabas ang video, ay AI yan. Kapag si Kuting ay nagsisingot ng pulburon, kasama si Terry, mga palangga, yun. Tapos sabi niya, additional spurious documents and fantastic claims at having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Julul, pakita natin kung sino ang tunay na nagsasabi ng fake news. Tanggalin na muna natin yan. Okay, mga hitad. Alright, mga jitad. Okay, ayun, bumalik na ako sa dati ko. Ngayon, mga palangga, Lazo, you talk about artificial intelligence. Ito lang, ano lang to bago ako tumutok doon sa bonggahan natin, mga palangga. You talk about editing. Okay, pag-usapan natin. Mga putang ina ninyo, remember this. Ang Lotto winner. Remember that, Lazo? Lisa, putang anak, buwaka ng ina kayo. Remember that, mga kababayan? Sino ang nagpapasimuno ng pag-edit ng mga video using artificial intelligence na pinalabas sa taong bayan na itong babaeng itong nakamaskara ay nanalo ng loto at kumubra at kumuha sila ng letrato mula sa kamiseta. See that? Jutang ginina mo, Lazo, kayo lahat, Lisa, Satanas, Kuting. Mamaya, mahaba pa tayo. Ang pangloloko nyo, napayat si Lisa Satanas sa video na yan. Sa kanan, payat. Pero ito ang katotohanan. Artificial intelligence na siya pala ay buntis na ng 3 years. O dito, naglilihi pa lang daw siya. Actually, buntis na siya niyan. Buntis na yan. Pagdating dito, by using AI or photo editing, pinalabas siya sa taong bayan. Actually, nakalagay dyan, before pison, after pison. Ito pala, before pison. Bago niyurakan ng pison, ang katawan ni Lisa Satanas ay ganyan. Sino ngayon ang namimeke dito? Si Maharlika na ang alindog ay pure na pure. Artificial intelligence ba yan? Wala yan, bata. Okay, tangayin nyo Mabuti nakatulog ka, Kuya. Pala to energy right now. Okay, another thing, pating. Ito, let's talk about the fake picture. Ito, yan, yung mukha ni Lisa dyan. Ito, corduroy. Yung kabila, corduroy. Isa lang yung suot niya, corduroy. Corduroy! Ayan. Pagdating dito, inapakan ng pison. Pero mukha pa rin, what? Mukha pa rin corduroy. My question to you, my dear colleagues,
friends, brother and sister. Sino ngayon ang fake news dito? Okay? Sino ang nagpe-fake news sa atin, mga palangga? Alright? Ngayon, mga kababayan, sasagutin natin isa-isa ito. Sasagutin ni Terry ito. Gusto niyo mag-acting ka lang tayo. Mag-acting ka lang tayo para masarap mag-arte. Sa kapapasok lang, ang babaeng kasama ni Kuting o artistang kasama ni Kuting nung panahon na dapat po siya ay i-raid dito sa address na ito, sa ano nga, dito sa Rockwell, mga palangga. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Querida, kabit, number 2, Bisaya. Number 2, mistress relasyon. Terry, wag mo ako Terry. Yung tanong ko, Lisa, ang sagutin mo. Are you, FUC, are you, you know what I mean? Are you fucking with, kung sino yon? Okay, let's stop the acting 101. Mga kababayan, itong pag-debunk ng PIDEA ay isang pagkontrol sa Pilipino, paghatid ng kasinungalingan na huwag kayong maniwala daw kay Maharlika dahil ito ay fake news. Alright, pagbigyan natin ang mga jutang Genimes. Okay? Ayon sa ating, tinanong ko sa aking PIDEA friend. May friend tayo dyan madami. Okay? Sabi ko, sir, ano sa tingin mo ang binato kong mga dokumento? Okay? Ang sabi niya, hindi fabricated yung document na pinakita mo. Sabi ko na sa iyo yan ang i-debunk ni Lasso. Kasi nag-usap kami bago ako mag-vlog. Sabi niya sa akin, yan yung original, sabi niya, yung original na hawak mo, may pirma yan. Okay? May pirma yan ng bona fide officer. Okay? Yung director, that time, nag-i-exist yan. So, ibig sabihin, yung mga natinakpan mo, sabi niya, yung mga tinakpan mong mga pangalan, at yung mga yung director dati ay coexist. So, your document is bona fide. Okay? Is original. Alright? Sabi niya, ito, tinanong ko siya. Actually, tinanong ko siya bago ako nag-vlog. Sabi ko, sir, bakit wala itong control number? Hindi naman ako police, hindi naman ako PIDEA. So, I'm not privy to that whatever. Okay, sabi niya, yung control number, okay, kapag ang direktor ay pinursue na yung operation, doon pa lang sila magko-coordinate sa Tactical Operation Center para ipasok sa system yung control number. Since may pumigil nga na mataas na kabinete, sinabi ko nga, ayon sa ating source, si Ochoa na business na partner ni Lisa Tana sa law firm niya, kaya wala talagang control number yan. Kasi hindi na i-pursue ang operation kasi inarbor nga. Sabi pa nga nito ng ating palangga, ito idagdag mo pa. Meron tayong dagdag na impormasyon. Okay? Miss Maharlika, good job. Okay? Natataranta na ang mga taga-PIDEA. Natataranta na, tinaranta mo ang buong bayan. Ha, ha, ha. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, ito pa, pwede dagdag siya dito. Right? Grabe yung information mo. A1 talaga yan. Okay? A1 talaga yan. Okay, sabi niya, ito dagdag mo pa. Ito mga palangga, open your eyes and ears. Miss Maharlika, noong 2008, muntik nang tinrabaho ng PNP anti-drug unit yang si Kuting. Kaso, kaya lang, pinigilan, okay, hindi to statement ko, galing po sa ating informante, kaya lang, pinigilan ni Colonel Razon. O, hanapin nyo, 2008. Sino si Colonel Razon? Ako siya nagigil. Na pattern siya doon sa pag-weigh bill ng pulburon. Nagpapadala ng pulburon. May ano daw ito, nagpa-package. Nagpapadala ng pulburon from Cubao papuntang Ilocos through Fariñas bus liner.
Tapos may kukuha na lang doon sa bus station. Yun talaga ang isa din sa pinaka malapit na sana nahuhulihin si Kuting. Pero sabi, wag na lang daw munang pag-aksayahan ng panahon kasi ma-influensyang tao. Ito pong statement na ito galing sa may knowledge about dito sa papel na ipinakita ko sa inyo. Alright. May pinakita pa nga siyang sample sa akin eh. Pakita natin 'to ha. Ayan, no. Para lang kayo alam niyo, ito this is actually itong sample na pinakita niya sa akin ng pre-operation report. Control number, dak. Wag na natin, baka mapahamak yung ating informante, kaluoy man. Okay? Target, Lisa Tanas. No, charing lang. Okay? So ito po, ito. Okay? Lead, ayan. Pakita natin. Ayan, sined niya sa akin. Okay, bagong logo. Just to prove na ang mismong nasa mga taga-PIDEA ay buisit na sa, ayan, may logo na. Tignan natin. Okay? Ayan. Baka lang maano nila, malaman nila. Ayan, okay. So ngayon, mga palangga, sino ba si Ochoa? Si Ochoa ay dating executive secretary ni Noynoy at yun nga, business partner o law firm partner ni Lisa Tanas sa kanyang law firm na Most Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? That was before pa, siyempre, that was 2012. Then, sino ngayon si Ochoa? Si Ochoa po ay brother-in-law. Para makita nyo yung connect kung paano, yung anatomy of the crime. Okay? si Ochoa, ang kapatid niya na si Maria Teresa Ochoa ay inasawa o mag-asawa sila ni Jerry Acuzar o Jose Jerry Acuzar. Sino si Jerry Acuzar? Siya po ay itinalaga ni Lisa Tanas, ni Kuting, na secretary dyan sa Department of Human Settlement of Urban Development. Then you connect the dots. Now, PIDEA, government, mga jutang genemis kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Jutang genemis, teri-teri. Okay. Mga kababayan, paano ba dapat, okay, i-debunk ni Lazo itong itong dokumentong pinapakita ko? You know what? Napakasimple lang to. Ano ba ang akusasyon? Hindi ako nag-akusa. Si Duterte ang unang nagsabi na si Kuting ay nakasama doon sa PIDEA list. Well, pinasinungalingan nila yan. What do you expect? Ngayon, para sa kaalaman ng ating mamamayan, hindi po pwedeng magsalita lang, may akusasyon si Maharlika o ikaw, tapos sasabihin na lang ng gobyerno, fake yan, si Maharlika. Sa mundo ng batas, kung nasa korte tayo, kunyari, nasa korte lang tayo, iimbestigahan both parties na magpapaliwanag saan nanggaling yung pinagsasabi mo, Maharlika. Kunyari, nasa korte, paano mo i-verify that this document, actually tatlo ito, akala niyo, pinapadama ko lang kayo mga hindot. May kasama pa, may isa pa to, may March 10 pa ito, 11, and March 11 to, may March 10 pa akong hawak. Mamaya, papakita natin sa inyo. Paano mo ipakita sa taong bayan, Virgilio Lazo, okay, na nang bubugbog ng iyong mga tao, kung ito ba ang hawak ni Maharlika ay authentic or what? Enable for you, para ma-convince mo ang taong bayan, you have to conduct what? Investigation. Authenticity. Kung ito ba ay ginawa ko dahil pinagbibintangan niyo akong artificial intelligence queen. I hope ako, 'di ba? Diyos ko, ang lola niyo, Shonga Bells, pagdating sa internet, pagdating sa mga pag-edit, I don't have time for that. And I'm not, I'm not expert. But again, for the heck, sagutin natin 'to. Chinek mo ba? Chinek ba ni Lazo? Pero siyempre, mga palangga, i-deny nila ito. In-examine ba nila na yung papel, chucho-chucho? Pinaliwanag ba nila? Dapat, pinakamagandang pinakamadang debunk nila, pina-check namin. Okay, sabihin na nating fake news. Kunyari, sabihin nila fake news. Okay. Ito ba ang dokumentong hawak ko? Well, this is copy to diba? Kasi ang original nandyan sa Pilipinas. Ito ba ang sinasabi ni Maharlika? Ito ba ay naganap ba itong papel na ito? May pumirma or what? Di ba?
Hindi nila sasabihin sa inyo yan. Kasi, mga palangga, kapag nasa korte na, hindi ka pwedeng sanabi ni Maharlika fake yan. Tapos, end of story. No. There should be a authenticity report. Chinek mo ba yung mga picture? Ito ba ay lahat ng mga yung itsura ng picture, kailangan may eksperto pagdating sa dokumento. At kasama na nga dito, mga kababayan, yung forensic expert na kung saan bihasa sa pag-check ng mga dokumento. 'Di ba? Kasi may tinatawag tayong digital forensic, which is hindi ito AI document ang pinakita ko sa inyo kasi during that time hindi pa nagsisimula yung mga AI na yan, 'di ba? 2012 wala pa yan. Inaaral-aral pa lang ang AI. And also para mapatunayan sa taong bayan, 'di ba? May tinanong ba silang eksperto or dapat inalam nila during that time sino ba ang mga direktor dito? O baka ginorgor nyo na lahat. 'Di ba? Sino ang mga tao sa operation na ito? Dahil nasulat ba dito? Ikatin natin. Intelligence and Investigative Service. 'di ba? Ito nga yung kanilang mga sasakyan, Mazda, Toyota, Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind. So ito yung mga gagamitin na sasakyan. Sino ang mga kasama sa team nung time na 'yon? All right? So ngayon mga palangga, sino ang mga pumirma? Sino lahat? Okay. So dapat 'yun ang ipakita ng gobyernong ito kung paano nila i-debunk yung kung sinungaling o hindi totoo yung dokumento na pinapakita na. Let's talk about muna dokumento. 'Di ba? Kasi mga palangga, tatayuan ko sa korte kahit sa Mars kami tumayo, na itong dokumento na ito ay authentic, original, hindi carbon copy or what? Okay? Or hindi AI, 'di ba? Ngayon, sa korte naman hindi naman hawak ni Lisa Tanas ang korte, lalo na kung korte ng Amerika o korte ng international, 'di ba? Hindi naman nila hawak, kaya hindi magtatapos sa kanilang statement na hindi yan totoo. Kasi mayroong what? Investigation. Iimbestigahan, ito bang hawak ni Maharlika ay totoo o ginawa niya lang? 'Di ba? Doon mo mapapakita kung si Maharlika ay yung kanyang hawak na dokumento ay tama, ay totoo or what. Ngayon, katulad na sinabi ko sa SMNI, na pag-usapan natin ni Admar at ni Jade, sabi nga nun, ang tanong sa akin, actually, that was kahapon, na paano, parang anong i-expect ko dito sa PDEA. Sabi ko, talagang i-deny nila yan. Okay, i-deny nila. Kasi sabi ko, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Marcos, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., aka Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na, ay magpapulburon test kasama ang kanyang asawa sa harap ng taong bayan, na pag kumuha tayo ng sample collection, when I say sample, let's say for example, hair follicle, dugo, okay, yung dugo niyang itim, ihi o kung ano man, ay walang intervention. When I say walang intervention, mga kababayan, ang kanyang ihi, kanyang dugo, lahat niya ay hindi kinuha kung kani-kaninong tao. Dapat nakikita right there and then, idodraw ang blood, kukunin lahat. You know what I mean? It's a transparent procedure to prove to the world para matapos na tong kajutang ginines na issue ng pulburon. Hanggat hindi nagpupulburon test si Marcos Jr. sa harap ng 100-something million Filipinos, by honest to goodness, clean, okay, legit, bona fide, original, genuine, lahat na sample coming sa kanyang katawang pulburonic, hindi matatapos ang isyung ito. Ngayon, you talk about laboratory analysis. Lahat yan, kung sa Pilipinas at hindi nakikita ng tao ang proseso sa laboratory analysis, kayang manipulahin ni Lisa Ahas, Satanas, sila ang resulta, ang pag-aanalisa ng isang eksperto o isang medical technologist. Why? Kung kayang manipulahin ni Liza Araneta Satanas Marcos
ang eleksyon noong 2022 sa pagsabwatan nung namatay na si Guevara at si DICT, Secretary ninyo Ivan Uy, na yan ay ibinokelya ni Attorney Glenn Chong noong last year, December 11 or 12 of 2023 sa kanyang assigned affidavit na minanipula ang eleksyon, kaya rin manipulate, okay? Imanipula ang laboratory analysis na gagawin kay Kuting. First, Kuting, to prove to the world na ikaw ay hindi addictus benedictus pulveroni, lumabas ka, pagpadro ka ng sample, whatever sample na gusto mo, especially hair follicle. Bakita, bubugnutin ko yung buhok mo, then, sabi ko nga, open, makita ng taong bayan. Kung pwede nga natin, takpan natin yung mata nung yung medical technologists dito, mga palangga, na kukunan natin ng sample si Kuting, tapos ang gagawin natin is ganito. Okay, I challenge you. Okay. So kukuha tayo ng 5 tao o kahit sige, at least 5 tao, 5 ulo. 'Di ba? 5 ulo ni Kuting, kaya lang lahat 'yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika. Okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay? Hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa. Damihan na natin sila. So, gawin natin 10. At hair follicle ni sino pa man. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng label A, B, C, D, E, F, G, A, L. Ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, ipo-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito. At syempre, hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So, this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Di ba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, i-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune, you, Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo. But what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pa hamon ko. Ito pa hamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not, ito ay AI, I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng Hibok-Hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fake news yan. Jalul kayo. You know what I mean? Bakit? I challenge you. File a case against me that this document is fraud. Diba? This document is what? Yun lang kaya niyong isagot? Oh. Tapos sabi yung Maharlika, chuchuchuchung ganyan. Fake? Julul ka, Lazo, Kuting. Kayo, magpapulburon test kayo, mga jutang genimes kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Are you fucking with di Satanas? Yun yung kasama niya eh. Di ba? Oh. May relasyon ba kayo? May relasyon ba kayo ni Kuting, Lazo? Mga hinayaw pa kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Kaluoy man si you know what? Drug test, pulburon test now. Oh, para ipatawag natin, mga kababayan, itong wag mo akong, oh my God, alam niyo, hindi tanga ang Pilipino.
Na basta sinabi nyo lang na itong, well, hindi nila binanggit yung pangalan ko, hindi rin binanggit si Kuting. Tapos pinatahimik ninyo ang Daily Tribune. Kawawa naman yung Daily Tribune. So, sino na ngayon ang mag-uulat ng tama? Dahil what? Tinawagan ninyo. Nakarating sa akin. May tumawag sa Daily Tribune to delete their post and say sorry. And I feel sorry for you, Daily Tribune. You have to get up, stand up, and fight this evil government. Ako, mga palangga, maliban sa may patong ang ulo ko, gusto nila akong gurgurin. Dagdagan nyo pa. Total, dami nyo man namang... Oy, Lisa, kung kaya mo magtanim ng mga kaso dyan sa Pilipinas, doon sa sinasabi na libel, doon kay Taerna na walang katuturan. Ito, malaking, this is not accusation. I am just showing to the whole world, to all the people, kahit mga alien, na in 2012, nagkaroon dapat ng pag-aresto kay Marcos Jr. sa pagiging polboronic kasama si Terry. Nung gabing iyon, kaya lang ay inarbor ng isang partner ni Lisa Tanas ayon sa ating source. Inarbor ng executive secretary ni Noynoy. At doon nga noong 2008, yung bagong ebidensya natin na si Colonel Lazo dapat ay uhulihin na si Kuting. Pero itong Colonel Lazo na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, nabigay na sa atin information na si Marcos Jr. in 2008 ay nagtatransport ng pulburon mula Cubao papuntang Ilocos sa pamamagitan ng Farinas bus. Di ba? Pinakasolusyon, tangina nyo, mga jutang genimes to. Ang solusyon, huwag nyo ako materi-teri. Are you singhuting the pulboronic? That's my question. Pulboronic? Yes, pulboronic. Huwag nyo akong mahamon-hamon. Are you Kuting singhuting the pulboronic? Yun ang tanong na sagutin mo. Sagutin mo, tanong ko. Are you singhuting Kuting the pulboronic? O Kuting, are you chuk-chucking the ting-ting-ting? Wag na yun. Wag na yun. Nanahimik na. Okay, ano nang bunga nga di. Ganito kasi epekto pala nga kapag nakatulog ako ng bonggang-bongga. You cannot destroy someone like me na walang ninakaw sa bayan, na walang intensyon kung di lumabas ang katotohanan sa pangdorobo, pangdaraya ninyo lahat sa Pilipino na gusto nyo pa ngayon isa lang sa gera. Mga hinayupa kayo. Ang People's XOXO, thank you palangga. Diba? Yun lang ang tanong ng taong bayan. Not that simpleng, sinungaling si Maharlika. Chuchu-chuchu. Sagutin nyo, open sa public, you are accountable, Kuting, para matapos na ang isyu sa pulburon. Madali lang to. Kung talagang ikaw ay walang pulburon na nanalaitay. O sige na, mag-ano na tayo para sa kapanatagan ng Pilipino. Kasi presidenting Kuting ako sa kapanatagan ng Pilipino para makita nila na ako ay totoong nagmamahal sa Pilipino. O sige na, magpa-pulburon test na tayo. Mahirap bang gawin? I challenge you, si Pangulong Duterte ay nagsa-challenge yan. O wag na ako kasi pwede naman ako mag-ano ng sample Kahit na ubusin niyo yung buhok ko. Makakalbo na ako. Kahit ubusin niyo yung puti kong buhok kasi yun yung binubunot ko Ibigay ko sa inyo. But anyway, I challenge you. A blind test. Yung sinabi ko kanina. Kunin ang buhok ni Pangulong Duterte, ni Atty. Rodriguez, ni Atty. Chong, isama ang buhok ni Lisa, ni Lasso, lahat ng mga kasabwat ninyo. Okay? Isama niyo lahat yan, mga kababayan. Then submit to the body, to the medical whoever, kung sino man yan. With that, may kalinawan. Walang intervention, walang bribe na magaganap, walang paninindak, walang pananakot. And that practice is acceptable universally. You know that, people, nurses, doctors, you know that. We do that kapag ang subject ay sindikato or malaking tao or may impluwensya. You do the blind sampling or you do the blind analysis. Na hindi malalaman ng nag-a-analyze, ng medical technologists o doctors o whoever na mag-analyze kung sino itong ina-analyze niya without bribery, without paninindak.
Yun lang naman ang hinihiling natin sa inyo. Ano, hanggang gano'n na lang kayo, Lasso? Putang ina. Hindi yan totoo. Ano sabi niya? Nang inayupak nito, patang natin uli. Ano sabi nitong gagaw na to? In an age of artificial intelligence can generate realistic fake videos. Sabi ko nga, pinangungunahan na nila eh. Di ba? Yan lang ang kaya niyong sagutin. File a case against me! You file a case against me that Maharlika is spreading fraudulent o fake or fraudulent documentation. Then isasalpak ko sa inyo yung mga tinakpan ko dito. Di ba? Yawa kayo. Mag-resign ka na. Huwag mong isalang ang Pilipino sa kaguluhang hindi naman dapat magbuwis ng buhay ang mga bruskong mga palanggakong men and women in uniform. Na kung nagkasabay kami o hindi sila nauna, baka, sabi ko nga, baka tayo nagkatuluyan, palangga. But anyway, seriously speaking, I will give you another document right now. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Mga kababayan, ito. Doon sa pinakita natin, sabi ko nga, kung gusto talaga ni Lazo ng gobyernong ito, ipakita sa taong bayan na ang mga dokumento ko ay authentic. Ito, nakita ninyo ha? Pakita ko itong mga, ano na to. Wait, ito eh. Nakita nyo to. Okay, kinat ko lang to kasi mga palangga para buo. Okay, dito. Crap. Ayan, kung makikita nyo dito, okay, sa gilid. Kung makikita nyo dyan sa gilid ng dokumento, ito hindi nyo to nakita. Ayan, no? Nakapatong yan. Nakapatong yan sa table o folder ba yan? Ayan, pwede nyo ipa-forensic yan. Yung picture, it's not AI. Yung picture ng document, it's not AI. Sabi ko nga, ayan, no? May perma. Huwag lang makita yung mga ano. Ayan, no? Meron yan. Ayan, no? Nakalagay yan. Makita nyo yung yan. Nakapatong yan, mga palangga. Baka makita ang mga hitad. Nakapatong yan. Kaya sabi ko, tangina, kahawak nila ang trillion budget of national budget. Ito lang, hindi nyo kayang ipaporensik. Pero you're not gonna do that kasi you are what? Mga sinungaling, mga mambubudol. Dahil kanyan kayo. So madali lang to. Ito, nakita nyo to? May mga ano pa nga to ng stapler eh. Dito sa isa. Itong isang dokumento, nakita nyo to? Ito. Dito makikita nyo yung mga hibla ng stapler. Yan, yung pinagtanggalan. Okay, paano naging AI yan? Ito ba yan? Yan. Ito to. Okay, yan, no? Paano naging AI yan, yung mga ano ng mga stapler? But anyway, you know that this government is sinungaling. Paano maging AI yan? Nakalagay yung pangalan ni Terry. Di ba? Paano maging AI yan, mga palangga? Na nakalagay ang pangalan ni Terry. Kaya, di ba, wag daw ako materi-teri. Pero, nakakalagay naman yan sa ano. The reason why hindi ko nga nilagay yung pangalan niya, dahil ayoko ma-segue. At saka wala naman siya, hindi naman itong taong ito ay wala sa gobyerno. Hindi siya nakaupo, hindi siya nagnanakaw. Kung meron man siyang pagkakamali sa kanyang buhay na sinira ng Araneta, ng pamilya ni Lisa, at hinututan pa ayon sa ating, actually naawa ko sa kanya sa ating puting ahas, inubos. Okay, ng kapatid ni Lisa Tanas, ang kinita ni Terry. Gino Butterworth, thank you. Inubos, kaya nagkaletse-letse ang buhay ni Terry. Nakita ninyo? Kaya ayoko siyang i-drag. Hanggat maaari, ayoko siya i-drag dito. Kasi siya ay biktima ng pulburon. At hindi naman siya kumakamal ng pera, hindi siya ang sumisira ng buhay ninyo. Sa halip na sira nga yung buhay niya dahil na ano niya yung sarili niya doon. But he's an adult, Sarili niya rin ang sisisi niya. Pero hindi siya what? Hindi siya politiko na kumakamkam ng pera ng bayan. Kaya hindi ko pinalalabas ang kanyang pangalan. But of course, obviously, alam niyo na yung clue. But just to prove, to prove a point na si Maharlika, ang hawak nito ay authentic. Kaya wala po dyan sa promise, okay? What is promise? Again. Kaya wala dyan sa promise pala, not promise. Okay? Wala dyan sa plans and operation reports, management, information system na sinasabi ni Lasso. Kasi nga po, hindi nga natuloy. Kaya wala din siyang control number. Hindi natuloy, inarbor nga ni Lisa Tanas sa kanyang partner ayon sa ating source. Kaya yan ang the best debunk sa kay Lazo. At alam po yan ng mga nasa intelligence, alam na mga police, alam nyo yan, pinag-aralan nyo yan, alam yan, kahit NBI, lahat kayo alam nyo yan. The reason why wala siya dun sa database.
That is the explanation coming from my expert friend sa PIDEA. Alam nyo this is from the PIDEA view. It's not me. Anong malay ko dyan? Diba? Di man ako pulis. Diba? Pero although nangarap akong pulis. Yan, nangarap akong pulis maging sundalo nung ako'y kabataan. Diba? Ito palang role ko, taga-tugis ng mga tiwaling pulis. Ay, nako. Ngayon, mga palangga. Ito pa pala. Dami sinabi. Ito. So, ito, ang pangatlong dokumento is this. Ito, hindi nyo pa to alam. Mga kababayan, hindi nyo pa to alam. Right? Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo, gusto kong madala sa korte ito. Challenge nyo, sinakasuhan nyo na ako. Kasi ang kopya ko, this is a screen picture. Kasi ang original, this is a screen picture of original copy. The original copy or the authentic copy ay nandoon sa ating source. Ngayon, ikaray nyo kami lahat sa korte. Marcos Jr. Diba? Tanga na si Pangulong Duterte, inano ka na noong 2022. Tapos sinabihan ka na pa ulit-ulit, bangag. Tapos ako, di ba? Ako na lang ang kasuhan nyo kung takot kayo kay Duterte. Di ba? Ako na lang ang kasuhan ninyo. Kung takot kayo kay Pangulong Duterte magkaso, although, pagdating sa korte, ilalampaso ko kayo lahat. Okay? Kasi mag-hire ako na mismo mag-hire ng forensic. Hindi si Tulpo. Putangina mo, saan si Tulpo? Diba? Sabi ni Tulpo sa inyo, magpa-hire ako ng forensic expert dito sa mga nananalo sa loto na mga ini-edit-edit ni Mel Robles. Nakita nyo? Nakikita ninyo ang sistema sa Pilipinas. Ako, mag-hire ako ng forensic. You know why? Bakit po sila tina-challenge? Pag kinasuhan nyo ako, kahit na magbayad ako, mga palangga, babayaran nyo lahat ng danyos, lahat ng aking lawyer's fee pag tinalo ko kayo sa hukuman. You know that, right? Kaya nga, sina-challenge ko sila. Itayo nyo ako sa witness stand. Lasso, Marcos Jr., hawak mo lahat, pati pulboronic money, smuggling money, lahat pera ng bayan, kinamkam nyo. I challenge all of you, file a case against Maharlika that this document is fraud. Saksak nyo yan. Kung hindi nyo gagawin yan, I'm waiting for you to file a case within 1 week. 1 week lang ang bigay ko. Pag hindi nyo ginawa na nag-file kayo ng case dito sa Amerika, dito kayo pumunta, wag dyan. Wag kayo dyan mag-file sa Pilipinas. Jutang ginina ninyo. Dahil hawak nyo na, dito nyo ako filean. Kausapin nyo ang gobyerno ng Amerika. Ayan. Total, sabi ni Lisa Friend, I'm giving you 1 week to prove to the Filipino people that this document na kopya ko ay hindi totoo. Kakarayin natin lahat. Challenge ko sa inyo yan. Huwag na 1 week. Anong araw na ba ngayon? Hanggang Friday. Anong araw na ngayon dyan? Tuesday? 1 week. Tangina, ang bagal-bagal yung sumagot dito sa hanggang Biyernes. Lasso, Lisa, Marcos, filean nyo ako ng kaso dito sa Amerika. Kontakin nyo na yung mga abogado ninyo, mga buwaka ng ina nyo. File a case that Maharlika is spreading fraudulent or fake o spurious whatever, sinasabi niyo that this document is hindi totoo. Hindi lang yung sinungaling yan si Daily Tribune na mag-release ng apology letter. Daily Tribune, I know na tinatakot, sinisindak kayo. But please, sa ngalan ng kapakanan ng inyong mga katauhan, ng inyong bayan, you stand for what is right. Dahil ako kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi ko aatrasan ng mga buwaka ng inang to na pinatungan ang ulo ko na gusto nilang gurgurin. Dahil sa pagsasabi ng katotohanan, walang media na nagsasalta. But you, Daily Tribune, I salute you kahit na binura ninyo. Why? At least naglakas kayo ng loob na iulat ang tama. And hindi dapat paniwalaan ang PIDEA sa kanilang mga statement. The only solution, the ultimate debunk from this evil, corrupt, pulboronic government is to pulboron test and file a case against Maharlika na ang hawak ko ay peke. Then kakarayin ko kayo lahat sa korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Mga jutang genemis kayo. Mga sinungaling. Bakit hindi nyo i-debunk? Bakit hindi nagsalita si Lisa Tanas nung pinlay ko at si
Social Secretary Bianca Zubel nung ipinlay natin ang kanilang boses na dalawa kung saan nakipagsabwatan sila dito sa DFA kay Teddy Boy Locsin, sa asawa ni Teddy Boy, kay Manalo, na kung saan nag-intervene, naging mastermind si Lisa para dukutin o i-extract ang mga bata sa Turkey. Bakit hindi nyo sagutin yan? File a case against me also. So, ipoprove natin sa korte kung ang boses ba ni Lisa Satanas at ni Bianca Social Secretary ay AI o boses ng mga mangkukulam katulad nilang mambubudo. Mga yawa kayo, file a case against me. Total, gusto nyo akong gurgurin, magurguran tayo hanggang sa korte. Doon ko kayo gugurgurin. 3 day, hanggang Friday lang, Lasso. Friday lang, Friday lang, File ka ng case dito sa Amerika. Total, marami kayong pera, may mga kontak kayo dito. File a case now or never. Dahil pag hindi kayo nag-file ng case hanggang Friday, mga sinungaling kayo at mag-move on tayo sa next expose sa smuggling na kinasasangkutan ng kamag-anak ni Lisa Ahas. You know why? Bakit ganito ako, mga palangga? Gusto ko malaman ninyo, buong mundo, buong bayan, na ginagago, binababoy kayo ng gobyernong ito. Sabi ko nga, kahit kapalit ng buhay ko, huling patak ng dugo ko, lalabanan ko tong mga hayop na to dahil no turning back na ang buhay ko. Hindi na ako makabalik doon sa pakyut-kyut kong buhay ng mga nakaraan. But now, I will fight until the last drop of my blood and I will make sure, mga kababayan, na managot itong hayop na ito sa inyong lahat. We the people, ang may karapatan na magsabi o kailan natin tatapusin ang ginagawa ng hinayupak na gobyernong ito. Kayo, men and women in uniform, sayang naman po ang inyong pag-aaral, sayang naman ang inyong paghanga ng inyong mga anak na kayo ay inuutusan ng ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na magsinungaling sa Pilipino. Napakasimple. File a case against Maharlika and then the people should know if the documents na pinakita ko ay fraud or fake or AI. Wala pa nga tayo sa part 2. Tingnan nyo, masyado na kayong umiikot ang tumbong nyo, mga hinayupa kayo. Yes, yan na yung original ko. Kalma talaga ako, palangga. This is me. Okay? Kalma. Kalma. Sabi ni Palangga. Di ba? Huwag ko hinahamon-hamon. Alam ko, mga palangga, di ba? Okay. May nakuha akong 2 tao, signed affidavit, that I forwarded dito sa authority, na si Lisa, si Robles, si Marcos Jr. ay ipapapatay ako. I have 2 signed affidavits from there in the Philippines. Dahil yan ang utos ni Lisa to hunt me down here. Alamin ang aking lokasyon para ako ay gurgurin. Hindi ako matatakot sa mga ito. Dahil hindi naman tayo lahat, lahat tayo matitegi. But I will make sure, itong mga demonyong ito sa Malacanang, ang maunang mategi sa kanilang posisyon o lahat ng kababuyan para sa na ginagawa nila sa inyo. Sabi ni Emma Rojas, relax. Ganon talaga, palangga. You know, if you're emotional, ginagago kayo eh. Daily Tribune, tinakot kayo. Nakita ninyo kung ang Daily Tribune at ang iba, even ng ibang mga channel, ay takot. Sino ang lalapitan ninyo? Sino ang lalapitan ninyo, mga palangga? Inom nga ako ng tubig, sabi ni Palangga. Ito, Lisa, gusto mo? Dunggol ko to sa'yo eh. Nahayop kayo. Kung fake, challenge siya, sabi ni Maharlika, Lasso, narinig naman nila ako eh. Sabi ni Maharlika, kasuhan nyo daw siya. Yes, kasuhan ninyo ako na ito ay fake. Pero you know what? You know, sabi ko nga, napakadali lang solusyonan ito. Napagpulburon test kayo. Magpapulburon test si Marcos Jr. Ulit-ulitin ko, blind pulburon test para once and for all, matapos na ito. At with that, baka murahin pa ako ng mga palangga, ay, loko-loko pala yan si Maharlika, hindi pala yan totoong sinasabi niya, tsaka si Duterte, ganyan-ganyan. Huwag na kami maniwala dyan. O di ba? Ang mga tao, sa inyo, maniwala, pero hindi yan mangyayari. Kasi ang naniniwala sa inyo ay ang mga nakikinabang o yung mga kasabwat nyo sa pulboronic o yung mga dugyot o mga mainstream media nyo na sinasalaksakan nyo ang mga kipailabong nila ng payola. Diyan magaling si Lisa. Payola, payola, payola.
Nagpapanalo sa loto every other day. 433 winners since 2022, mga hinayupak. Hanggang ngayon, hindi nyo mapanagot. Hindi mapanagot ng Kongreso at Senado dahil sila'y magkakasabwat. Sino ang kawawa? Kayo na tumataya sa loto. Naghiring na lahat. Binakdor si Tulfo. Ano ang gagawin nyo ngayon? Makikinig na lang kay Maharlika? No! Kung pwede lang tamahimik na ako, I want you to do your job, your duty sa inyong inang bayan. Kung gusto nyo, mailigtas pa kayo sa kamay ng mga dedemonyo nang sa ngayon ay gusto kayong ibala dyan sa gera sa West Philippine Sea. Masira yung computer. No. This is my daily my daily thing, mga palangga. 120/80 ang aking blood pressure. Don't worry about that. But thank you. Let me in. God is with you. I challenge them. Ikaw, Lisa Tanas. Ito po, itong information na ito. Ulitin natin, yung pinaka-importante, the reason why wala po doon sa Pormis. I want to make sure na hindi tayo mukhang syunga dito. Is it Pormis? Yes, okay. Doon sa Pormis, kasi binili ni Lisa Tanas, ni Kuting, ang operation na yan. Binili. That's the word, dyan sa PDEA. Binili na wag ituloy. Kaya walang control number. Alam nyo yan. Then, ang kasama si Terry. At yan po ay permado. Ang nakaalam ng PDEA yan. At, okay, yan, may message na bago yung taga-PDEA. Tignan natin mga hitad. Okay, mga palangga. Oh. Ang sabi niya. Okay. Paulit-ulit niya. Kaya po talaga hindi natuloy yan. Walang control number kasi nga binili. Okay? At authentic. Paulit-ulit sinabi. Hindi nga kasi sabi niya, hindi nga kasi ma'am natuloy. Kaya hindi yan naipasok sa coordination. Kaya wala po talaga sa permis yan. Kaya yun ang abangan mo na i-debunk ng PDEA. See? Now, people of the Philippines and of the universe, nasa mga kamay ninyo. Kung maniniwala kayo kay Lazo, sa gobyernong ito, kay Lazo na kung saan tinanggal ang mga PDEA personnel, na gumawa ng trabaho, kung saan si Lazo ay tinanggal ang agent o personnel na humuli sa anak ni Remulla, tinanggal nila yan. Tinanggal ni Lazo ang mga taong nagtatrabaho. Maniwala kayo sa isang chief na nagtatanggal ng kanyang mga tao na gumagawa ng trabaho at nanununtok, naninindak dahil lang sa simpleng traffic dispute na siyang may kasalanan. O kay Maharlika na walang pera, okay? Walang power. Pagdating sa political power, ngunit nga bells, may power tayo. And the only power I have is my alindog, my heart for you. To tell the truth and nothing but the truth. So help us God. Mga palangga, hindi biro hindi ako natakot sa mga yan. Ang kinabangga ko. Sabi ko nga, bata pa lang ako, lahat ng demonyo, sinapak ko. Diba? Lahat ng demonyo parang, sinapak ko yung mga yan. Kasi galit ako sa inaapi. Bata pa lang tayo, inaapi na tayo, mga palangga ng ating mga kapitbahay na nagtatrabaho sa custom, mga kapitbahay na may kamag-anak na pulis, inaapi tayo ng mga kamag-anak, mga kapitbahay na may kakonek kay ganito, kay ganyan. Sinisindak tayo, nakakilala ko sa ganito, kakilala ko sa ganyan. Mananatili ba kayo na may sindak, may takot, na hindi kayo dapat magsabi ng totoo kasi baka gurgurin kayo? Only one life to live in this world. It's better na maging worth it ang buhay natin dahil baka bukas malaglag ka sa manhole. Baka sa susunod na araw malaglagan ka ng puno ng nyog o malaglagan ka ng buko. Dead. At least, di ba, matsugi man tayo sa mundong ito. Mga kababayan, ay nag-iwan tayo ng marka sa lipunang ito na minsan sa buhay natin, lumaban tayo sa pulboronic government, mga kababayan. Yan ang lagi nyong isaisip. Tama na ang pagiging takot
natin sa mga jutang ginimis na mga taong nasa gobyerno. Tama na. Kailangan nyo mag-speak up, get up, and stop them. Huwag kayong pumayag na kayo ay ibabala sa nalalapit na rarara. Yun lang po, mga kababayan. This is your fair lady Maharlika. Hanggang sa ulit patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang gobyernong pulboronic. Thank you.